Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana. Abay alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Di maiwasang gumawa ng di inaasahang bahay. Ayan, isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Delia Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules. Aba, bilis ng panahon. Simbang Baklaran na. Oo, Simbang Baklaran. Ang 9 ng buwan ng Hulyo. At sa ating mga headlines, low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Abay, binabantayan ng pag-asa. Samantala, habagat at patuloy na magpapaulan sa iba't ibang dako ng bansa kasama na ang Metro Manila. Ayuda sa mga Pilipino na naapektuhan ng pagbaha sa Texas, USA, tiniyak ng Malacanang. Dating Pangulong Digong Duterte naghabilin na i-cremate daw siya kapag siya ay namatay sa The Netherlands, ayon kay VP Inday Sara Duterte Carpio. Malacanang no comment sa huling habilin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dating Gobernador Luis Chavit Singson, talagang masama ang loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Abay, yung request na gawing director ang kanyang anak ba o pamangkin? Awan? Hindi man lamang daw napagbigyan. Madi? Samantalang yung mga hindi naman nakatulong, iyon daw ang ina-appoint. Allah, may tampo ang Manong Chavit. Kastada lang aron. 7 vloggers naman formal ng kinasuhan ng cyber libel ni Senator Risa Ontiveros. Jurisdiction naman ng Senado sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Abay, kasadong questionin saan sa Supreme Court. Siyangay na nagmatigas nanindigan sa travel ban kay dating Senator Francis Tolentino. Ba, astig talaga itong ambassador ng China sa Pilipinas, ano ha? Not allowed. Oo, small but fearless. Samantala, Philippine Army handang pumagitna sa rido ng 6 na nagkakalabang grupo sa Maguindanao del Sur. Lola pinagsasaksak ng sariling apo sa Malasike, Pangasinan, patay. Suspect naglaslas ng lalamunan, patay din. Pambihira. Samantala, 20 estudyante sa Camarines Sur biglang hinimatay sa loob ng classroom. Abay, palaisipan kung ano ang dahilan. Abay, bakit? Na-hypnotize sila, may naamoy. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, unahin nga natin ang kalagayan ng panahon. Patuloy na binabantay ng pag-asa ang namataang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ang sama ng panahon sa hilagang silangan ng Basco, Batanes. At sabi ng pag-asa, malabo naman daw ma-develop bilang isang bagyo ang nasabing low pressure area. Pero patuloy pa rin makaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas, kasama na ang Metro Manila dahil sa hanging habagat.
At nararanasan naman ang localized thunderstorm sa Metro Manila at ilang pang nalalabing bahagi ng Pilipinas. Samantala, umapela ang Malacanang sa mga Pilipinong apektado ng matinding pagbaha sa Kerrville at ang mga karatig na county sa Central Texas na makipag-ugnayan sa gobyerno para sa anumang kinakailangang tulong. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang pagbabantay ng Philippine Consulate General sa Houston sa sitwasyon ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. Tiniyak ng palasyo na handang tumugon ang pamahalaan sa anumang pangangailangan ng mga kababayan sa gitna ng sakuna. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating gobyerno. Ang pagtulong po na yan ay hindi po ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamahalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, pinagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Batay sa ulat ng konsulado, sa ngayon ay wala pang napaulat na Pilipinong malubhang naapektuhan ng pagbaha. Maaari namang makipag-ugnayan ang mga nangangailangan ng tulong sa konsulado sa numerong 346-256-4522 o sa email na pcghouston.atn@gmail.com. Sa ulat ng international media, pumalo na sa hindi bababa sa 109 ang nasawi sa matinding pagbaha sa Texas na nagsimula noong Hulyo 2. Abay, Secretary Clara Castro, ayan, may request po ating mga kababayan sa Texas. Ayan, kailangan nila ng pabahay. Ayan. Secretary Jerry Acosar, asan ang pabahay natin? Pwede ba sa Texas yan? Samantala, nagbigay na ng huling habilin. Wow! Last will ang dating Pangulong Digong Duterte sakaling siya ay mamatay. Habang siya ay nakadetine sa ICC The Hague, the Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte Carpio, nais daw ng dating Pangulo na makremate sa nasabing bansa at hindi siya pumayag na iwi ang kanyang bangkay sa Pilipinas. Ngunit sabi naman ni Vice President Sara, kailan pa nila itong pag-usapan dahil hindi siya sumasang-ayon sa cremation. Nanatili sa The Hague si Vice President Sara hanggang July 23 at lilipat naman patungong Korea sa July 28 para sa isang Free Duterte Rally sa parehong araw mismo ng State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi pa ni VP Sara, ang dating Pangulong Digong ay namamayat na ngayon ang katawan. Kaya tulsong dong, Mr. President, abay kailangan palakas kayo, ayan, para tumagal pa ang buhay ninyo. That is a freedom of expression. Kaugnay nga ng balitang yan, tumangging magkomento ang palasyo sa umanay huling habili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na nais ng kanyang ama na makremate kung saan ito mamamatay. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na usaping pangpamilya ito at desisyon ng pamilya Duterte kung ano ang kanilang gagawin. Nauna nang sinabi ni Elizabeth Zimmerman, dating misis ni Duterte, na halos butot balat na ang katawan ng dating Pangulo. Ang araw ko'y nabubusisi ako. Samantala, pagkaiwi ang bangkay ng dating Pangulong Digong, payag kaya ang Marcos administration na ilibing sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulo? At pwede bang itabi sa puntod ng dating Pangulong Marcos? Marcos Sr.? Ayan. Kaya siguro gusto ni Inday na iuwi rin ang bangkay ng dating Pangulong Digong. Para malaman kung saan papayagang ilibing lakay. Baka sabi niya, gusto ko ilibing sa tabi ni Marcos Sr. Apon sa Marcos. Samantala, kukwestiyonin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang jurisdiction ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio sa pagbubukas naman ng 20th Congress. Ayon kay Senator Bato, hindi na motion to dismiss ang kanyang ihahain, kundi isang motion para malinawan kung
May pangyarihan pa ba ang bagong Kongreso, ang 20th Congress? Natalakayan ang impeachment complaint na ifinail noong 19th Congress. Nilinaw ng senador na sa plenaryo ng Senado niya ihahain ang motion at hindi sa impeachment court dahil sa paniniwalang natapos na ang trabaho ng nakalipas na Kongreso noong June 30. Sabi pa ni Senator Bato kung tinanong ng Senado ang Kamara kung interesado pa ang 20th Congress na ipursige ang kaso laban kay Vice President Sara, nararapat din anyang tunungin kung nais pa ng bagong set ng mga senador na ituloy naman ang impeachment trial. Narito si Senator Bato de la Rosa. Ang pinakaunang motion ko is to determine whether or not the Senate of the 20th Congress is willing to be bound by the actions of the previous Senate. Yun lang ang tanongin ko para masettle natin yung issue of jurisdiction. Samantala, tinaasan ng Department of Budget and Management o DBM ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President sa 2026. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, una nang humiling ng 733 milyong pisong budget at kanilang tanggapan, ngunit dinagdagan ito ng DBM ng halos 70 milyong piso. Kalaunan ay humirit pa ng karagdagang pondo ang Office of the Vice President para sa personal services at mga IT equipment na muling pinaboran ng DBM. Sa kabuuan, umakyat na sa 703 milyong piso o 903 million pesos ang panukalang pondo ng OVP para sa susunod na taon. Nilinaw din ni Castelo na hindi na humiling ng confidential funds ang OVP para sa 2026 budget at hindi rin ito kasama sa panukalang halagang inaprubahan ng DBM. Umaasa si Castelo na susuportahan at maunawaan ng Kongreso ang pangangailangan ng OVP para sa naturang budget kasabay ng pagtiyak na dadalo ang mga kinatawan ng OVP sa mga budget hearings ng 2026. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Abay, kahilingan ni dating Gobernador Luis Chavit Singson na gawing direktor ng PAGCOR ang kanyang anak. Tinabla daw ng Malacanang kaya may tampo ang dating gobernador ng Ilocos Sur. Direktor lang, tinanggihan pa, sabi niya. Madida. Samantala, 7 vloggers abay formal lang kinasuhan ng cyber libel ni Senator Risa Hontiveros. At China nagmatigas naman nanindigan sa travel ban. Persona non grata laban kay dating Senador Francis Tol Tolentino. At isang lola, grabe naman ito ha. Ayan, pinagsasaksak po ng kanyang sariling apo sa Pangasinan. Patay si lola ha. Pero siguro kalaunan nahimasmasan yung apo, ayan, nagpakamatay naman. Naglaslas po ng lalamunan, ayun patay din. Pambihira. Samantala, 20 estudyante sa Camarines Sur biglang hinimatay habang sila ay nasa loob ng klase. Abay, bakit? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Dr. Alan Racho at Lieutenant Colonel Larry Francisco. Kumusta na kuyang? Oras ganap na alas 4:22. Ang oras na yan. Oras Miss Thea. Ganap na ang alas 4:29. At balikan natin ang ating mga reports. Unahin nga natin ang report. Akala ko meron na, wala pa pala ha. Samantala, formal lang naganap ng kasong cyber libel si Senator Risa Hontiveros laban sa 7 individual sa Korte Suprema. Ito po yung mga vloggers. Kaugnay ito ng video na kumala sa social media na inakusahang pinilit
ni Senator Hontiveros si Michael Maurilio alias Rene na tumestigo daw laban kina Pastor Apollo Kibuloy at dating Pangulong Digong Duterte. Bukod kay Maurilio ay kasama ang kinasuhan ni si Attorney Ferdinand Topacio, Brian Cristobal o Banat Bay, Jeffrey Celis, Crisette Chua, si Kuyang Jason Sa, at si Alex Distor. Ayon kay Hontiveros, hindi lang ito isang simpleng kaso ng fake news, kundi ito isang sistematikong pag-atake sa mga testigo na naglalakas loob na magsabi ng katotohanan sa kabila ng mga nararanasan nilang pananakot. Matatandang tumestigo nun si Maurilio laban kina Kibuloy at dating Pangulo, si Pastor Kibuloy dahil sa insidente ng pang-abuso umano sa loob ng Kingdom of Jesus Christ sa mga kababaihan kasama na ang mga minor de edad. Pero kamakailan lamang ay biglang nagbago ang isip ni Maurilio at binawi ang kanyang mga sinabi at sinabing binayaran daw siya ng 1 milyon ni Hontiveros para tumestigo, bagay na pinasinungalingan naman ng senadora. Samantala, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson ng posisyon sa gobyerno para sa kanyang pamangkin. Pero pamangkin ba, hindi anak? Hindi palalakay. Pero hindi tinupad ng presidente. Sa panayam ng programang Damdaming Bayan, inamin ni Singson na hindi katulad noong panahon ng kampanya na araw-araw silang magkasama ni Marcos Jr. Ngayon ay nakalimutan na siya ng Pangulo. Kwento ni Manong Chavit, nangako ang Pangulo na gagawing direktor ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanyang pamangkin, pero walang nangyari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Singson. Hindi naman ako yung pamangkin ko sana dahil kapatid ko ron, chairman ng PCSO. Director lang hiningi ko. Sabi, wala. Alam pa ko, sabi naman, tapos hanggang wala lang bakante. Tapos may pinapasok naman. Tinabla rin umano siya ng Pangulo noong sila ay nasa Japan, kung saan lahat ng nasa presidential table ay binanggit ang pangalan, pero tanging siya lang ang hindi. Anya hindi na maabot si Pangulong BBM at kahit ilang beses siyang nag-set ng appointment ay wala ring sagot mula sa staff nito. Naritong muli si Chavit Singson. Unang labas ka sa bansa, sa Japan. Kami lahat sa presidential table, lahat binensyon. Nakalimutan ako. Sabi yung anak niya si Kong Sandro, Dad, si Manong Chavit nandyan. Wala, tinabla ko. Hindi ako binensyon. Dalawa yun mukhang na-mislook nyo News Center, ha? Ayan, merong yung anak ni Manong Chavit, nirekomenda rin direktor ng PAGCOR. Ayan, PAGCOR naman. Bukod sa PCSO sa pamangkin. Ayan. Kaya lang kinalimutan daw. Oo lang na oo. Ayan. Inuuhon ka na, tuparin pa. Nangako na, umasa ka pa rin. Ang tampo ng Manong Chavit, alam naman ng marami na malaki na ituro ng kampanya. Ayan. Yun daw, wala namang ginawa noong eleksyon. Sila yung mga nabigyan ng mga posisyon. Prente na. Apo Presidente, Apo St. Luke's Bersamin. Ayan. Tawag naman Apo ni Manong Chavit kita agpapauyo. Ha? Ayan. Samantala, ayan, sabi tuloy may amnesia. Ayan. May anong tawag niya? Ano yung amnesia? Yung sakit lakay? Ano pa yung bukod sa amnesia? Alzheimer's, dementia. Alzheimer's, ayan. May Alzheimer's na ang Presidente Bonget. Samantala, sinimulan ng puntahan ng Philippine National Police ang posibleng pinagtapunan o pinagdispatsahan ng mga nawawalang sabungero noong pang 2021. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, kabilang kanilang inspeksyon ay ang ilang lugar sa Batangas, Laguna at maging dito sa Metro Manila, pero hindi mo na nagbigay ng detalye. Una nang inilutang ng PNP Chief na posibleng hindi lamang sa Taal Lake itinapon ang bangkay ng mga sinasabing missing sabungeros.
At hindi rin umano nililimitahan ng PNP sa mga salaysay ni alias Totoy o Julie Dondon Patidongan ang kanilang investigasyon. Hinimok ng pulisya iba pang may nalalaman sa isyu na lumantad at magbigyan ng salaysay para maging airtight ang nasabing kaso. Samantala, nanindigan ng Chinese Embassy sa Maynila na legal na prerogatibo ng kanilang gobyerno ang pagpataw ng sanctions laban kay dating Senador Francis Tolentino. Ginawa ng embahada ang pahayag kasunod ng pagpapatawag ng Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador Wang Xilian upang ipaabot ang protesta ng Pilipinas sa pagbabawal kay Tolentino na makapasok sa mainland China, Hong Kong at Macau. Giit ng embahada, may mga kahihinatnan ang mga hakbang na umano'y nakasasama sa interes ng China. Dagdag pa rito, ilang politiko sa Pilipinas ang patuloy umanong nagsasagawa ng mga hakbang at pahayag na makasisira sa China at sa relasyon nito sa Pilipinas. Una nang binigyan diin ni dating Senador Tolentino na ang kanyang mga kilos ay pagtatanggol lamang sa karapatan, dignidad at soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinawag pa niya ang sanctions bilang badge of honor at patunay ng kanyang paninindigan para sa bayan. Samantala, nasa ating linya si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Alamin nga natin kung kumusta ang mga Pilipinong naapektuhan ng pagbaha sa Texas. Yusek Ed De Vega, sir. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon, Yusek. Ilan po ba yung mga Pilipino PhilAm na naapektuhan po ng pagbaha sa Texas? Marami po ba? Magandang balita. Mukhang wala kahit isa kasi ganun ba? Ayon sa report ng ating konsulado, I will quote unquote, Yes, sir. Post has not received any reports of Filipino nationals among the casualties or those adversely affected by the calamity. Post has reached out to local authorities and leaders of the Filipino-American community in Kerrville. Kerrville yung kung saan pinaka-nagaba. And the nearby cities of Austin and San Antonio to monitor developments and to obtain any further information on potentially affected Filipinos. So, ayon sa ating konsulado sa Texas, sa Houston, no? Wala pang, kukunti lang ang Pilipino doon. Kaya, wala pa nagreklamo. Mabuti naman, no? Pero, gano'n pa man, tinayuan nila, nag-isip ng advisory, monitor local reports, mga advisories, and contact local authorities kung wala ng assistance. So, awan ng Diyos, walang affected kahit na ang daming lagpas 43 ang report na namatay. Ayan, actually, abot na yata ng 100 Yusek De Vega, sir. Opo. By the way po, pero magbibigay akong number. Kung merong kamag-anak dito na hindi makontak yung kamag-anak sa Texas, dahil sa baha o ito yung telephone number, yung hotline number ng ating konsulado. At least mo kung tiga Texas kayo nakikinig, no? At least mo makontak konsulado. America, bali USA, kung tatawag kayo, kailangan may 001. 001. Pwedeng plus 1, di ba? Plus 001. Plus 1 or 001. 001. Okay. Okay. Tapos 346. 346. 256. 256. 4522. Ano po? 4522. 4522. Ayan, oo. Opo. So, ulitin ko, plus 1, 346, 256, 4522. Kasi yan ang kanyang hotline. Dati lang, wala naman sumasagot, pero handa kaming magbigay ng tulong. Kailangan magkipag-coordinate sa local authorities. Alam nyo, marunong naman mga kababayan natin. Every time may disaster sa ibang bansa, nagsusurvive yung ating mga kababayan dahil marunong naman dahil sanay na tayo dyan sa bagay. Basic na sa mga Pilipino. Ayan At saka magaling yung bayanihan ng mga Pilipino. Kaya nalalaman natin, magaling yung network. Sasabihin nila kung sinong kailangan talaga ng tulong through their leaders, no, mga PhilCom leaders. So, dito, handa na sila. Ayan na. Abay,
Good news yan, Yusek Ed De Vega, sir, kung yan ang report ng ating konsulado na walang PhilAm o Pinoy na naapektuhan sa baha sa Texas. Oho. Tama po. Tsaka sana ganun palagi pag may disaster sa US, ha? Na, o kahit saan na hindi epektado masyado yung mga Pilipino. Kababayan. Yung po mga seafarers natin ni Yusek De Vega, sir, na sinasabing inatake po ng Houthi rebels, kumusta po sila? Well, very numbers, iba sabi 20, iba 21. Kasi may yung crewmen, halos lahat Pilipino, may isang Russian. Diandam ko po kasi merong controversy kung merong conflict kung ilan talagang casualties. May isang yung ating official report, 2. Pero meron ako nakikita sa Reuters o anong newspaper account na 4. Hindi kami makakonfirm ng 4, no? May at least 2. Now, ngayon, pinapaligiran pa sila ng mga Houthis. Hala? Kaya humingi tayo ng tulong sa iba't ibang mga bansa para isagip sila. Maaaring yung India makakatulong kasi may 2 Indian na security sa vapor. Kaya tutulong yung India. We'll just update you. Pagdasalan natin. Kasi ayaw natin mangyari na makuha nila yung barko tapos 1 taon na naman may hostage sa Pilipinas. Nangyari na nun sa ang bansa ba yun? Yung ang tagal na binihag yung mga yung mga seafarers natin. Opo, ng parehong grupo yung Houthi. So ganun po, no? So ang talagang leading judge na to si Secretary Katdak kasi sila yung nakikipag-contact sa placement engine, pwede kayo magkapanayam sa kanya. Pero ganun pa man, itiyak namin sa iyo, nagpapaiwatig tayo, humingi tayo ng tulong sa mga ibang bansa tulad ng India, tingnan natin kung paano sila mga tulong. Tapos yung mga ibang bansa na maaari makapag-negotiate sa Houthis na kung kukunin yung barko, pabayaan muna yung mga crewmen para makauwi na. Wow. So parang hostage po yung barko na sinasakyan ng ating mga Pilipino, sir. Kanyo pinapaligiran ng mga Houthi rebels. Yes, kaya hindi na-rescue dahil yun ang issue, no? Although meron na tayong parang semi-ban, pinababala natin yung mga Pilipino huwag sumakay ng cruise na papunta, barko na papunta dyan, sa area niyan, sa Red Sea. Opo. Ginagawa din yung doble espresso kaya natutugso sila. Pero pinapangawa namin na gagawin namin lahat para mapalaya sila at makauwi ng Pilipinas. And sana magawa natin to sa madali para. Okay, Yusek De Vega, sir, maraming salamat at thank you po sa update. Thank you and good afternoon. Magandang hapon. Salamat. Good afternoon. Thank you. Magandang hapon po, mahabigan Yusek Ed De Vega ng Department of Foreign Affairs. RH Break Time. Samantala, meron tayong winner pala dito sa ating dikit panalo sa anibersaryo ng DZRH. Ayun. Nagsusulat din sa monitor natin. Kumpletuhin nga. Ayan. Si Diyosa. Dikit panalo sa anibersaryo. Si Wina binauhan pa na ito. Iba nalakay. Kausap naman siguro yung boyfriend kaya nalilito. Anong title? Dikit panalo sa anibersaryo ng DZRH. Dikit panalo sa anibersaryo ng DZRH. May winner na tayo kung masasagot niya si Kuya Darwin de la Luna ng Lemery, Batangas. Taga Batangas Abay, Kuya Darwin, magandang hapon po. Kabayan, galit yata yung aso. May bulalo atang hawak. Magandang hapon, kabayan. Magandang hapon po. Kabayan, ano ang inyong sasakyan dinikitan ng sticker ng DZRH? Apo, nalagyan po. Ano pong sasakyan po ninyo? Tricycle po. Ay, tricycle. Saan ang biyahe? Wala, service lang po. Service, school bus. Ayan, oo. Ayan, Kuya Darwin. Ayan, ang tanong po namin dahil nadikitan na po ng DZRH, siguro alam nyo naman kung anong istasyon ang number 1 at kauna-una sa Pilipinas. Anong istasyon po ng radyo yan? DZRH po, sir. Aba, galing-galing mo talaga, Kuya. Hindi ka namin pinapahirapan. Ayan.
Naka-boundary ka na, kuya. Meron kang 1,000 pesos kaagad na premyo. Congratulations! Mula sa DZRH. Congrats, Kuya Darwin. May pambarik ka na gadiyan. Ayan, o. Tampulutan yung may gatae. Sarap po. O, sige, Kuya Darwin, huwag ibaba ang linya ng telepono, ha? Ayan. At kakausapin ka kung saan ipapadala ang iyong premyo. Ayan. Maraming salamat at congratulations, Kuya Darwin ng Lemery, Batangas. At hatawin na natin ang mga reports sa Miss Thea mula sa Malacanang. Basa. Malacanang tiniyak na hindi nakakalimot si Pangulong BBM. So walang Alzheimer's ang Presidente Bonget. Ayan, walang amnesia, ha? Oo, maganda ang memory. Rekomendasyon ko pa naman kay Manong Chavit, Mr. Boy Benesa, ha? Padalhan ng Memo Plus Gold ang Pangulong Bongbong Marcos. Ayan. Nga sana sasabihin ko sa iyo, dapat yung may ginkgo biloba. Ayan. Sige. I-detalye mo ang balita, RH14 Left Narciso, Miss Left. Si Thea Lakay, hindi pa masabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mistulang pagtatampo ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Pero pagtiyak ni Castro, hindi nakakalimot si Pangulong Marcos. Reaksyon ito ng Malacanang sa pahayag ni Singson na may Alzheimer's na si PBBM dahil hindi na daw siya kilala pagkatapos ng eleksyon. Sinabi pa ni Singson na hindi na niya muling susuportahan ang mga Marcos. Pero ayon kay Castro, baka hindi lang nakakapag-usap ang Pangulo at ang dating gobernador. Nanggaling rin naman anya kay Singson na maganda naman dati ang kanilang relasyon. Narito si Jose Castro. Ang ating Pangulo naman po ay hindi po siya nakakakalimot. At kahit siya po'y nakalimutan, hindi pa rin makakakalimot ang Pangulo. So hindi lang po siguro sila nagkakausap or hindi po natin alam. So hintayin na lang po natin kung ano magiging tugon ng Pangulo. Dahil kung sila naman po ay naging maganda ang pagrelasyon dati, kung meron man po, at yun naman po ang sinabi ni Governor Chavit, wala po tayong magiging negatibong tugon mula sa Pangulo. CEO Undersecretary Claire Castro. Tsaka di naman daw humingi si Manong Chavit ng cabinet position. Ayan, hindi naman hinihiling na maging DILG Secretary o Defense Secretary, ha? O kaya PNP Chief. Ayan. Ano lang? Director lang sana sa PAGCOR yung kanyang anak at pamangkin na pwede maging Sa director PCSO. sa PCSO. Ayan. Kaya lang natabunan daw yung kanyang rekomendasyon ng isang director na magaling kumanta. Sino yung magaling kumanta na yan? Magaling kumanta. Yung Lunes, nagkakilala. Ayan. Martes, magsyota na. Ayan. Imelda Papin. Ayan. So, ganun tampo. So, at least maganda naman pala, ha? Ayan. Kaya lang Naka-patient sa virtual lang talaga Lakay. Ang hirap daw kumuha ng appointment. Sino ba ang appointment secretary ng Pangulong Marcos, Miss Let? Hindi ko rin alam. Si Dragon Lady ba? Ayan. Dragon Lady. Si Dragon Lady ba ang... Alam mo yata Lakay ganun ba? Sino si Dragon Lady Lakay? Yung taga PMS. Ayan. Ayan. Abangan natin Lakay kung magkakausap na pagkatapos ng iyong interview. Baka naman kahit magtawagan sila Lakay. Oo, dahil tampururot ang Manong Chavit at sabi hindi na raw siya susuporta sa mga Marcos. Madinan. Andyan pa naman si Apo Diputado Sandro Marcos, na malayo din ang tingin. Ayan, umaambarin ba Lakay? Umaambarin. Ayan. Pagka hindi suporta ang Manong Chavit, awanin. Marami rin ang botos sa Ilocos Sur. Ayan. Anyway, so ano pa schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Ngayon Lakay ay nakasama ng presidente ang mga bagong halal na lokal na opisyal. Mga LGUs, Oo, di ba kanina ay namigay siya yung donasyon na ambulansya ng PCSO. Pagkatapos noon, ngayong hapon, mayroon naman siyang meet and greet dun sa mga bagong opisyal ng lokal na pamahalaan, ng mga LGU. Sino ba ang doktor ng Pangulong Marcos? May sa mga maintenance ba yan? Sa medicine ba niya? Binibigyan ng Memo Plus Gold? Supplements.
Tinawanan ka lang ni Miss Let Lakay. Mukhang... Siyempre, hindi naman sasabihin na may Alzheimer. Ganun ba yan? Iba naman yung pakahulugan ni Governor. Doon. Ayan. Hindi naman sabihin pagka pwede uminom ng Memo Plus Gold, may Alzheimer's na. Ayan. Pang ano lang, pang sharp. Ayan ang isip. Okay. Sige. Tatawanan ka ulit ni Miss Let niyan, Lakay. Abangan natin kung anong gagawin ni Chairman Judge Felix Reyes at General Manager Mel Robles. Ayan, may bakante pa ba sa PCSO na director, ha? Okay, si Chairman Alatenco ng Pagcor. Ayan, may bakante pa ba dyan? Ayan, para hindi magtampo ang Manong Chavita Singson. Anyway, okay nga, Rod. Maraming salamat, Let. Maulan ba dyan, Let? Maulan Lakay, maulan. Okay, so umuulan pa rin naman. Okay nga, Rod. Ito sila Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. At isa pang report, impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, hindi kabilang sa usapan sa suporta ng mga pro-Duterte senators ayon kay Senate President Emperador Chis Escudero. Raymond Advance, please come in. Raymond. Bakit emperador? Emperor daw siya, sabi ni Migs. Ayan, diktador daw. Ayan. Talaga? Okay. Okay, Raymond, please come in. Mayor Ms. Thea, walang kinalaman ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa mga kondisyon, kaya't sinusuportahan ng Duterte Bloc o kung tawagin ay Duterte 7 senators si Senate President o si Senador Chis Escudero bilang Senate President sa 20th Congress. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi nila napag-usapan ang issue ng impeachment para lang suportahan si Escudero. Paliwanag ng senador, ang nakita nilang dahilan ay nakikinig si Escudero sa lahat ng grupo. Pinangaralan ni de la Rosa ang makasama sa Duterte 7 na sina Senador Bongo, Senador Robin Padilla, Senador Rodante Marcoleta, Senador Amy Marcos at ang magkapatid na Senador Mark at Camille Villar. Narito si Senador Bato de la Rosa. His stand towards impeachment is not a factor to our decision in choosing him as our Senate President. Ang pinaka-big factor dyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka-open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So, yun ang nagustuhan namin ng liderato. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ayan, baka naman nakikinig ang Senate President Chis, pero siya pa rin ang nasusunod. Final say. Standby sa ating mga reports, Edniel Parosa. Aba, magsisimula na raw ng search and retrieval sa mga missing sa Bungero ngayong linggo. Aba, alam na ba? Natukoy na ba yung lugar? Pero bago ang mga balitang yan, batiin mo natin ng happy birthday, Miss Thea. Si Kuyang Mista Chupaeng. Ayan. Happy birthday. Ayan. Ay, Kuyang Mista Chupaeng. General Chupaeng Marfori. Ayan. Binabati ng mga members ng PMA Sandigan 82. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Berwelsipul Noel Mendoza ng TM Kala Masonic Lodge. At kay Kuyang Konsehal Ryan Soler ng Montalban Masonic Lodge. Aba, Kuyang Ryan, alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Deputy Speaker Bernard Peralta. Ba? Deputy Speaker Bernard, ayan, binabati ka ni Ariel at saka Macau Boys. Ha? Sherwin Alfaro, advance happy birthday. Jerry Baha, Victor De Leon Lima. At Bukal Miriam Mendoza ng Cavite dyan sa Tagaytay. At advance happy birthday din kay Aling Lydia sa Lechon. Binabati ni Mayor Darly Deroca ng City of Dreams. At happy birthday din kay Doc Joboy Magsino. At binabati natin yung manakikinig sa atin, Miss Thea. Ayan, nanonood, ha? Gustong ko rin makita ang beauty mo, eh. Ayan, sabi nga lang, si Thea, ang lakas ng appeal. Ayan, ayan. Hindi nga nag-ayos today, Lakay, kasi lamig. Ganun ba? Oo, ayan.
Binabatan si Police Executive Master Sergeant Gilix sa Pagaduan. Hello po. Bago yun may executive po pala ang Master Sergeant ha. Ayan. At ang kanyang batang si Romel Malibiran ng PNP Civil Security Group. Magandang hapon po sa mga taga Campo Crame. Babalikan natin ang mga reports. Standby Edniel, standby Boy Gonzales, standby Josa Cruzat. Oras, Miss Thea. 5 minuto bago mag-alas 5. Balikan natin ating mga reports. Grabe naman nung si Felix Pirelli ng Caltex. Apay lakay. Abay, binawi yung rollback nila nung Huwebes, di ba? Twice silang nag-rollback. Ngayon? Mukhang pinagalitan ni bossing Don Ramon San Miguel ang ng Petron. Mapaya. At saka si Ninang Lorelai Kiambao ng Pilipinas Shell. Kasi di ba hindi sila nag-rollback nung Huwebes, ang Caltex lang. Ngayon ang Caltex bukas ay magpapatupad ng oil price increase. Di ba kung pagsulina sa Caltex, ayan. Iiwas muna sa kanila. Tataas daw ng 25 centavos ang gasolina ng Caltex, 50 centavos sa diesel at 30 centavos sa kerosene. Doon na kami sa iba, sa total na lang. Samantala, PNP handa nang simulan ang search and retrieval sa missing sa Bungeros ngayong linggo. Sino may sabi niyan? Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Lakay, gusto nang simulan ng pambansang pulisyang search and retrieval operations para sa mga nawawalang sa Bungero ngayong linggong ito. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, handa ang hanay na simulan ang paghanap sa mismong mga labi ng mga biktima unang napaulat na missing taong 2021. Gayunman, kahit gusto man ng PNP na i-push itong proseso, aminado si Torre na marami pang salik ang dapat ikonsidera gaya ng sama ng panahon at kondisyon sa mga operational environment. Ibinalita ng PNP Chief na nagsimula na rin silang bumisita sa ilang lugar sa Batangas, Laguna at Metro Manila kung saan posibleng itinapon ng mga bangkay bukod pa sa unang suspetsang nasa lawa lamang ito ng Taal. Samantala, sinabi naman ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan na may natanggap pa silang malalim na impormasyon mula sa maraming individual na may nalalaman naman sa kaso. Inilarawan ni Calinisan ng fillers bilang malupit at masustansya, kaya umaasa silang makapaglalabas din ng apidabit ng mga ito. Nakatutok ang investigasyon ng Napolcom sa partisipasyon ng ilang pulis sa nabanggit na krimen. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 10 araw na voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan elections tuloy na sa Agosto ayon sa COMELEC. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Kaya lakay dayo kinumpirma ni COMELEC Chairman na George Erwin Garcia na tuloy na ang 10 araw na voters registration para sa barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Ayon kay Garcia, ito ay sasagawa sa August 1 hanggang 10, 2025 na inaprubahan ng COMELEC Anbank. Ayon kay Garcia, wala pang pasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa panukalang ipagpaliban ng BSKE na napagpatibay na ng Senado at Kamara. Sinabi pa ni Garcia na kailangan ng pagparito para makaboto ang mga nasa edad na 15 hanggang 17 anyos. Ang barangay at SK ay nakatakda sa December 1, 2025. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso. Samantala, kapwa nakabul ngayon ang maglola sa kanyang tahanan sa Malasiki, Pangasinan. Ito'y matapos sa saksakin ng isang 29 anyos na apo ang kanyang 80 anyos na lola sa loob ng kanyang tahanan sa Barangay Alacan. Batay sa report ni Freddy Pajardo, sinaksak sa dibdib ng apo ang kanyang lola bago tumakas patungo ng bukid. Pero matapos ang oras na paghanap, natagpuan ang suspect na patay na at nakitang may laslas sa kanyang leeg habang hawak pa ang patalim na ginamit sa pagsaksak sa kanyang lola at sa paglaslas sa kanyang lalamunan. Ayon sa Malasiki Police Office, mayroon manong problema sa pag-isip ang nasabing suspect, kaya siguro nagawa ang pagpatay sa kanyang sariling lola. Lupit naman.
Showbiz, Miss Thea. Unang batch ng mga opisyal sa kalahok ng MMFF 2025, inanunsyo na. I-detalye mo ang showbiz news na yan. Diyosa ng showbiz, Diyosa Cruzat. Diyosa? Miss Thea at Alakay, opisyal na ang inanunsyo ng Metro Manila Film Festival ang unang batch ng mga pelikulang kasali sa ika-51 edition ng taunang Film Fest. Sa isinagawang kick-off event sa isang mall sa Makati kahapon, pinangalanan ng 4 sa 8 opisyal na entry. Kabilang sa mga ito ay Call Me Mother, isang comedy drama na pinagbibidahan ni Nadine Lustre at Vice Ganda. Sa direksyon ni Juno Robles Lana. Reconnect ay kasama din isang family drama na tampok sina Gerald Anderson, Gloria Diaz, Alex Tamiro, Carmina Villaruel at Zoren Legazpi. Kasama rin ang Manila's Finest, ang crime thriller na pinagbibidahan ni Piolo Pascual. Gayon din ang Shake, Rattle and Roll Evil Origins, horror movie na pinagbibidahan ng malaking ensemble cast na pinamumunahan ni Ivana Alawi. May temang MMFF 51, a new era for Philippine cinema ang festival na layong iangat muli ang lokal na pelikula sa mas makabago at dekalidad na direksyon. Ang susunod na 4 na pelikula ay inaasahang i-aanunsyo sa September 30. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzata. It's raining in Manila, makuyang mga atin, kaya ingat-ingat. At yan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Uy, absent ating business correspondent. Walang report si Mr. Michael is my guy. Ayan. Mukhang nasa abroad ito, ha? Pumalo na kayo. Oo nga, baka nasa golf course pa. Ayan. Baka nasa hole number 19 na siya. Ayan. At yan ang kabuuan natin palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Ingat-ingat po. Stay safe. Susunod na mga balansyadong balita. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. Justi Agnina, Justi Kumuyog. Oras ganap na alas 5:06. This time check is brought to you by ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din